Maraming salamat Brother Brian at Brother Max sa inyong naka-inspire pagpapahayag ng salita ng Diyos. That's right. Kumusta po tayong lahat? Kumusta po ang mga nakarang linggo na dumaan sa ating wasan po ba mga kapatid? Come on bro! Bago po tayo magsimula sa ating mensahe, tayo po muna ay binubukas manalangin. Lord God, maraming salamat po sa walang hanggang biyaya na binibigay mo sa amin. Tulungan mo kaming makilala at pahalagahan ang kasaganahan, ang kabutihan ng aming buhay, maliit man o malaki. Bigyan mo kami ng karunungan na makita ang kahalagahan sa bawat araw. Nangakas na malagpasan ang mga hamon na may grasya at ng kababaan ng loob. Nakilalanin ang iyong kamay sa bawat biyayang natatanggap namin. Gabayan mo kami, Panginoon, na mabuhay sa bawat sandali na may pasasalamat at kagalakan na batid namin na bawat hininga ay isang regalo mula sa iyo. Naway maging patuloy na alay ang aming buhay. Ang papuri at pasasalamat sa iyo, aming mapagpala at mapagmahal na Diyos. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa ngalan ng iyong anak ni Jesus. Amen. Amen. Ngayon po ulit mga kapatid. Bago po tayo magsimula sa ating mensahe na aking pinamagatang gratitude, the heart of worship sa Tagalog. Pasasalamat ang puso ng pagsamba. Inspire ko ang ating mensahe ngayon. Bago po ako magsimula ay nais ko nang mag-share o magbagi ng mixing kwento. Kapatid, ano bang nararamdaman nyo kapag kayo ay nasurpresa? Siya. Depende sa surpresa. Masaya. Yes. Pag problema, siyempre malulungkot tayo. Eh paano naman kung bigla ikaw pala ang mag-worship ng lesson ngayong linggo na? Binigyan kayo ng isang exam. Ang exam na hindi kayo ready. Marami yung nararamdaman. Ano pa, di kakabahan kayo. Kagaya lang po ng isang professor na nagbigay ng isang sorpresang exam sa kanyang mga estudyante. Pagpasok niya, kinuha niya ng test paper, pinamigay niya sa mga estudyante. So, sabi ng professor, okay, umpisahan niyo ng pagsagot sa exam. Pagbukas ng mga estudyante, sila ay nagulat at nagtaka. Kasi doon sa test paper na yon, walang nakasulat na test question. Wow! Ang nakasulat lang doon ay isang, yun, nakikita niyo ba, nilagyan ko lang ko, dapat tundo ko lang yan eh. Tundo? Wow! Isang maliit na dot, black dots. Yun. So, kahit may pag-aalinlangan ng mga estudyante, wala silang magkukundi sumunod sa task na pinapagawa ng kanilang professor. So, yun, sabi ng professor, sagutin niyo yan ayon sa inyong nakikita, ayon sa inyong pananaw. So, sa bandang salita, nag-exam sila, pinapos na kanilang exam. Ginawa ng professor ang mga test paper. Okay, finish or unfinished, pass your paper. Alright. Yun. Alright. Pagkatapos kolektahin ng professor ang mga test paper, ito kanyang binasa sa harapan ng mga estudyante. Ang bawat isa sa kanila ay sumagot na kanilang opinion o iba-ibang obserbasyon tungkol sa maliit na dot na ito. Okay? Pero para mawala ang pag-aalilangan ng mga estudyante, sinabi ng professor na parang sila ng peace of mind, huwag kayong mag-alala kasi ang exam na ito ay hindi makaka-apekto sa inyong grade. So, medyo nawala ang kaba ng mga estudyante. Buti na lang. So, nung binasa ng professor ang sagot ng mga estudyante, ang bawat sa kanila
ay sumagot tungkol sa kanilang mga obserbasyon tungkol sa maliit na dots na ito. Yan. Kung saan ito nakaposisyon, kung maliit ba o malaki, o kung ano-ano pa, depende sa kanilang pananaw. Yun, yun. Sinabi ng professor na nais ko lang kayong bigyan ng something to think about it. Mag-isip kayo, parang malam kung anong ang gasa ng parang magkaroon ng ideya. So yun, sinabi ng professor sa kanila na wala man lang sa inyo ang nagsaad ng kanilang isipan tungkol sa puting papel na ito. Karamihan sagot ninyo ay nakapokus sa maliit na dot na ito, walang hiling. Yun. Kagaya ng nangyayari sa ating buhay, mga kapatid, nangyayari sa ating maitim na buhay, ang buhay natin ay isang napaka-espesyal na regalo ng ating Panginoon. Kaya palagi tayong may dahilan para magsaya. Pero madalas tayo ay nakapokus sa itim na dot na ito, maliit na itim na dot na ito. Kadalasan tayo ay nakapokus sa mga kalusugan, financial, disappointment, o kung ano-ano pa. Mga kapatid, ang black spots na ito ay napakaliit, very small, kumpara sa lahat ng mayroon tayo sa ating buhay. Amen po ba, mga kapatid? Ilayo natin ang ating paningin sa black dots na ito. Kundi mas malaki, mga kapatid, ang sakop ng puting papel na ito. Enjoy natin ang napakaraming blessings ni God. Maging grateful po tayo. Mga kapatid, naalala niyo po ba kung kailan kayo nagpasalamat? Sa inyong kapamilya, kapatid, kapuso ay kaibigan pala. Sabi ni Jimmy. O kailan kayo huli nakatanggap ng pasasalamat? Sa Panginoon, kailan tayo nagpasalamat at paano tayo nagpapasalamat? Ano po ang pakiramdam? Masaya, di ba po, sa ating kalooban? Ito man ay magpasalamat o pasalamatan. Ano ang impact nito sa nagpapahayag ng pasasalamat? At ano ang motivation at inspirasyon na ihatid nito sa taong nakakatanggap ng appreciation? Ano nga po ba ang ibig sabihin ng pasasalamat? Ano ang pinagkaiba nito sa pagpapahalaga? At ano ang kahalagahan ng pasasalamat? Gratitude, the heart of worship. Tagalog, pasasalamat, ang puso ng pagsamba. Mga kapatid, ano nga ba ang mga nilalaman ng lesson na ito na nais iparating sa atin? Una, ang definition magpapahulugan. In Filipino culture, gratitude is often expressed as pasasalamat or pagpapahalaga. It encompasses or sumasaklaw appreciation and acknowledgement for kindness and help or blessings from other or circumstances. The importance of recognizing and being thankful for goodness in one's life is often expressed not only through words but only through actions, gestures, and appreciation. Mga kapatid, para po sa atin, ito ay pagpapahayag ng pasasalamat na may pagpapahalaga. Ngunit, kailan ba tayo nagpasalamat? Tuwing may natatanggap pa tayo na biyaya mula sa Panginoon, kapag may mga ganda nangyayari sa ating buhay, paano naman kung tayo ay dumaraan sa mga ibang pagsubok o sa mga problemang hindi mo ubos-ubos?
magawa pa kaya ating pasalamat? O wala nang dahilan para tayo magpasalamat. At ang pangalawang nilalaman ng lesson na ito, nasa pabagsatin ay ang kahalagahan ng pasasalamat sa pagsamba sa pang-araw-araw na pamumuhay. Mga kapatid, mababasa po natin sa mga awit, Kabanata 100, versikulo 4. Mga awit 100, versikulo 4. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa dakong banal. Purihin ang pangalan niya at siya'y pasasalamatan. Amen. Mga kapatid, kapag pumasok tayo sa harapan ng Diyos, anuman ang paraan, maging sa panalangin, sa pagsamba, o anumang aspeto ng spiritual na buhay, dapat gawin natin ito. Pusong puno ng pasasalamat at papuri para sa lahat ng ginawa sa atin ng Diyos. Binibigyan diin nito ang kahalagahan ng pagkilala sa kabutihan, katapatan, at mga pagpapaalala ng Diyos at pagpapahayag ng pagpapasalamat para sa mga ito. Sa unang Tesalonica po na Kabanata 5, versikulo 18, Tesalonica chapter 5, verse 18, sinasabi po dito na, at magpasalamat kayo sa Diyos na lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kaloob ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Mga kapatid, ipinahayag ni Apostol Pablo ang kahalagahan ng pasasalamat sa bawat bagay na sinasabi niyang dapat tayo magpasalamat sa lahat ng sitwasyon, hindi lang sa mga masasayang pangyayari, kundi maging sa mga pagsubok at kahirapan. Ipinakikita din niya rito ang kalooban ng Diyos para sa atin bilang mga tagasunod ni Kristo Jesus. Sa pamamagitan ng pasasalamat, ipinapahayag natin ang ating pagtitiwala at pagkilala sa kabutihan at kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Amen. At kung babasahin pa po natin sa Colossus chapter 3, verse 17. Colossus chapter 3, verse 17. At anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyo itong lahat sa pangalan ng Panginoon Jesus. At sa pamamagitan niya'y magpapasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga kapatid, sa scripture na ito, pinapahayag ni Apostol Pablo ang kahalagahan ng pagkilos at pag-uugali na nakasandig sa pangalan ng Panginoong Jesus. Binibigyan diin niya ang lahat ng mga gawain, maging ito man ay salita o gawa o kilos, na dapat gawin natin sa pangalan ni Jesus. Pinapaalala niya na hindi lamang dapat tayo magpasalamat sa mga biyayang natatanggap natin, kundi pati na rin sa pamamagitan ng ating biyayang natatanggap, at kundi pati na rin sa pamamagitan ng ating mga gawain at pag-uugali na dapat ipakita ang ating pagkilala sa Diyos at ang kanyang biyaya sa atin. At ang pangatlong ilalaman ng mensahe ito ay ang benepisyo ng pasasalamat. Ano nga ba mga kapatid ang benepisyo ng pasasalamat sa atin? Una ay ang maginhawang kalooban. Kapag tayo ay nagpapasalamat, nagiging mas positibo ang ating pananaw sa buhay. At mas mababawasan ang negatibong damdamin tulad ng galit at lungkot. Mga kapatid, masarap mabuhay sa mundo na wala kang kinikimkim na sama ng loob. That's right. Diba po? Tama. That's right. At ang pangalawa ay ang matibay na relasyon.
Ang pagpapakita ng pasasalamat sa ibang tao ay nagbubukas ng pinto para sa mas malalim na koneksyon at pagkakaintindihan. Ito ay maaaring magpalakas sa ugnayan at nagbibigay daan sa pagpapalitan ng mas maraming positibong karanasan sa relasyon. Mga kapatid, bakit pa nga ba ang tao nalulungkot? Kasi sa aking obserbasyon, kaya tayo nalulungkot, karamihan sa atin ay nagtatayo ng pader, isig na tulay. Okay. Naalala ko nung Christian high school ako, hindi ko yung makakalimutan na minsahin ko na people are lonely because they build wall instead of bridges. So, tumatak lang sa isip ko. Hanggang hindi ko pa nakakalimutan siya. Talagang dinadala ko pa hanggang ngayon. So, ang pangapat, mga kapatid, ang pangatlo ay ang pisikal na kalusugan. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang regular na pasasalamat ay maaaring magdulot ng pagbaba ng antas ng stress. Yun. Gamit siya. Pagtaas ng resistensya sa sakit, pagpapabuti ng pagtulog. Mga kapatid, iwasan natin may stress para mababa natin bukas. Tama. At ang pang-apat ay ang matatag na pananampalataya. Ang pasasalamat ay isang paraan upang ipakita ang ating pagkilala at pagtitiwala sa Diyos o sa mas malaking puwersa sa ating buhay. Sa pamamagitan ng pasasalamat, nararamdaman natin ang kahalaga ng biyaya na natatanggap natin at nagiging mas bukas tayo sa bagong pagkakataon at magpapala. Mga kapatid, sa kabuuan, ang pasasalamat ay isang mahalagang bahagi ng ating buhay na nagdudulot ng maraming benepisyo, hindi lamang sa ating sarili, kundi pati na rin sa mga nakapaligid sa atin. Maraming salamat po mga kapatid. To God be all the glory.